Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, pakitago na lang ako sa pangalang Big Von. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento tungkol sa aking journey o paglalakbay sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Nung kabataan ko, Chin, hindi ko alam kung paano ako magtatagumpay sa mundong tila ba'y determinadong sirain ako. Pero hindi ako sumuko. Natagpuan ko ang lakas sa aking sariling sakripisyo. Nagtiis ako, pero naging determined para labanan ang hamon na dumating na mapagsubok sa aking buhay. Natuklasan kong kaya ko pala ang higit pa sa aking inaakala. Nagsimula akong magtayo ng buhay na totoo ako sa sarili ko at hindi nagbabalat kayo. Straight akong lalaki, Chin. Pero minsan, dahil sa lagi na lang rejected ang mga panliligaw ko, parang naisipan ko na lang na makipagrelasyon sa isang bading. Baka mas maiintindihan nila ako. Baka mas mai-embrace nila kung sino ako. Ewan ko ba kung bakit walang nagkakagusto sa aking babae. Kung tutuusin naman, sabi ng naging kaibigan kong mga bading, lovable naman ako. Sila na lang kayang papatulan ko. Sa aking paglalakbay, nakilala ko yung mga taong may mga puso din na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Nakita nila ang aking tunay na halaga. Hindi ako hinusgahan. Hindi katulad ng mga kababaihang niligawan ko. Nagpakabait ako. Pinaasa lang ako. Pero yung mga naging kaibigan kong bading, sila ang naging aking mga kaalyado. Sumuporta sa aking paglalakbay. Tumulong sa akin na manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Sa story ko, doon mo mapapagtantong may pag-asa kapag nagtiis ka lang. Hindi ko hinayaan ang mundo ay magde-define sa akin, kundi ako mismo ang magde-define sa aking sarili. Kaya lumakas ako, nagkaroon ng confidence, naging mas kumpiyansa sa bawat araw. Sa huli, alam ko magiging successful ako. Ang pagiging successful naman kasi hindi lamang tungkol sa pagtitiis sa mga pagsubok, kundi tungkol sa pag-develop din sa kung anong meron ka. Sa kabila ng mga to, natagpuan ko ang aking layunin at kahulugan. Nabuhay ako na isang buhay na malupit man, pero kaya kong labanan. Ngunit hindi ko inaasahan na magiging madali yung paglalakbay ko. May mga pagkakataong nakakaramdam ako ng takot, ng pag-aalinlangan. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. May mga pagkakataong gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Pero dahil sa mga kaibigan kong bading, hindi ko sinukuan ang laban ko. Isa sa mga pinakamahirap na pagsubok na pinagdaanan ko, Chin, ay yung itakwil ng aking pamilya. Hindi nila kasi tanggap na ganito ako. Alam kong straight ako, pero alam nila na minsan kong pinatulan ng isang bading na kapitbahay. Pero hindi naman malalim yung relasyon namin nun. Naisip ko lang naman na baka sa isang bading matatagpuan ko ang aking kaligayahan. Kaya sinubukan ko. Pero hindi ko naman natuloy. Kaso lang, ayaw nilang maniwala. Hindi nila maintindihan ang aking mga desisyon. Hindi nila maintindihan yung aking explanation. Pero hindi ko sila sinisisi. Natatandaan ko na sila yung may sariling mga problema din at may mga pagsubok din. Kaya hindi na ako nakisiksik pa sa buhay nila.
Sabi ko one day babalik ako. Yung kaya na nila akong maipagmalaki. Yung kaya na nila akong ituring na kapamilya. Kaya nagpasya akong mag-focus na lang sa sarili kong journey. Nagtrabaho ako ng matyaga. Nag-ipon ako ng aking mga nalalaman. Yung aking mga skills, yung aking mga experience. Natutunan kong magtiwala sa aking sarili at sa mga kakayahan ko. At the end of the day, unti-unti kong narinig ang sarili ko na, uy, malayo na pala narating mo. Nakakausap ko na ang sarili ko sa salamin na, uy, unti-unti ka nang nagtatagumpay. Kailangan lang pala ng isang matatag na pundasyon para sa sarili mo. Kailangan mo lang hanapin yung meaning ng buhay mo, yung purpose sa mundong ito. My life was a constant struggle to survive in a world that seemed determined to break me. I faced cruelty, judgments from those who did not understand me. I felt like I was walking alone in the dark. But still, I refused to give up. I found strength in my own resilience and determination. I learned to face the challenges. I discovered that I am capable pala, na higit pa sa akala kong kaya ko. I began to build a life na totoong ako na ito. Yung hindi nakadepende sa ibang tao. And as I journeyed through the ups and downs of life, I encountered many people na naging kind naman sa akin at compassionate. Husgahan man nila ako na isa din akong bading dahil ang mga kaibigan ko ay bading. Pero ipinagmamalaki ko sila na kaibigan ko sila. Dahil kung wala sila, wala na ako sa mundong ito. Masigit pa silang tao kaysa sa mga lalaki dyan na walang ibang magawa kundi ang manghusga ng tulad ko. My friends saw beyond my exterior and recognized the beauty and worth within me. Kaya naging allies ko sila. At patuloy na naging kaibigan ko hanggang ngayon. Kaya naman sa mga nakikinig today, sana masumpungan nyo rin ang sarili nyo na maging isang matatag na katulad ko. Tinakwil man ang pamilya, hinusgahan man ang mundo. Pero may mga kaibigang sumalo sa akin at nagbigay ng pag-asa para tumino ako, para maging matatag ako, at ngayon ay maging matagumpay na. Jean, maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Naway kapulutan ng aral ito hanggang sa muli. Magsusulat muli ako. Ang inyong kamaks, Big Von. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa
Dear Max FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Max FM with DJ Chini.